Hi! Hello! Isang magandang araw, isang magandang hapon, tanghali, umaga sa inyong lahat na nakakapakinig sa bidyong ito at nakakapanood din syempre. Hindi naman ito radyo, ito ay video. Ayan. Nandito naman tayo sa tandaan mo ito. Tandaan natin ito. Tandaan natin at pag-usapan natin ang pamumuhay ayon sa hinihingi ng Diyos sa atin. Ganun pala. Meron palang klase ng pamumuhay na hinihingi sa atin ng Diyos. Minsan, sa ating buhay ay napakaraming mga komplikadong mga bagay na gusto nating gawin at isaayos ang ating mga buhay. Minsan, gusto nating maayos din ang takbo ng ating bawat araw, ang takbo ng ating puso, ng ating isipan, ang takbo ng ating kalooban, at minsan gusto rin nating maayos ang takbo ng ating buhay espiritual, subalit maraming komplikasyon, maraming mga komplikadong mga bagay, kaya hindi natin magawa yung mga bagay na gusto nating sa tingin natin ay tama at ayos naman. Pero subukan natin, bakit hindi natin subukan na pag-isipan ang alin? Ang mga kasimplihan na mga bagay na gusto ng Diyos sa atin. Kasi, minsan kasi pinapahirapan natin ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Pero, may mga simple palang bagay na gustong gawin natin o gawin ng Diyos sa ating mga buhay. Pag-isipan natin yung mga kasimplihan na nais ng Diyos sa ating mga buhay. Bago yan, tayo muna ay bumasa sa aklat sa Lumang Tipan sa Mika, chapter 6 verse 6 hanggang 8. Ang sabi ay ganito ng sumulat na aklat ng Mika: ano ang dapat kong dalhin sa aking pagsamba kay Yahweh na Diyos ng kataas-taasan? Magdadala ba ako ng guyang 1 taon ang gulang bilang handog na susunugin sa kanyang harapan? Malugod kaya si Yahweh kung siya'y handugan ko ng libu-libong tupa o walang katapusang agos ng langis ng ulibo? Matuwa kaya siya kung ihandog ko sa kanya ang aking anak na panganay, ang laman ng aking laman, bilang kabayaran ng aking mga kasalanan? Itinuro niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong ibigin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod sa iyong Diyos. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Pansin nyo sa ating pagbasa, ang problema ng sumulat ay namumroblema siya sa mga dapat niyang gawin patungkol sa pagsamba sa kanyang Diyos. Nag-iisip siya kung magdadala siya ng guya na ang edad ay 1 taong gulang. Yun ang hinihingi ng kautusan ng batas ni Moises para siya ay tinuturing na unclean. Isang karapat-dapat na paghahandog na gagawin ng isang Israelita. At hindi lang yon, kundi ay nagsasuggest siya sa kanyang sarili na magdala ng libu-libong tupa. Ay, sino ba naman ang hindi matutuwa kung libu-libong tupa ang ihahandog mo sa kanya? Walang katapusang ang agos ng ulibo. Biro mo, unlimited na langis ng ulibo. Diba? Sino bang matutuwa na handugan ka ng unlimited na langis ng ulibo? Ay napaka mamahaling langis ang olive oil, diba? So, meron pa rin siyang gustong ihandog, panganay na anak, laman ng kanyang laman. Ay talagang matutuwa ang Diyos. Kaya lang, may mga panahon at pagkakataong hindi sapat ang lahat ng mga bagay na yon bilang kabayaran ng lahat ng ating mga nagawang pagkakamali at kasalanan sa Diyos. Kaya mayroon ding payo sa ating pagbasa kung ano yung dapat nating gawing simple na kalulugdan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga yung ating tanong kanina ay, ano ba ang dapat kong tandaan? Tandaan po natin na ang pamumuhay na ibig ng Diyos sa atin ay simple lang yung kanyang hinihingi. Pamumuhay ayon sa hinihingi ng Diyos ay napakasimple. Minsan pinapahirap na lang natin ang ating isip, ng ating puso, ng ating kalooban, yung bagay na pagsunod natin sa Diyos na dapat natin gawin. So ang una,
na dapat natin gawin para tayo ay makasunod sa simpleng pagsunod natin na hinihingi ng Diyos sa atin, pamumuhay ayon sa hinihingi ng Diyos. Una, nandito na rin sa verse 8 sa ating binasa. Itinuro niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti. Ano yung number 1? Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Yun pala yung unang simple na dapat nating gawin para tayo ay makapamuhay ayon sa hinihingi ng Diyos. Ang alin yun? Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Ano bang ibig sabihin na maging makatarungan tayo sa lahat ng bagay? Simplehan na lang natin, maging patas, pantay, maging patas. Kung halimbawa, kung amo ka, kung ako ay amo, dapat nagpapasahod ako ng tama. Nagpapasahod ako na ikatutuwa ng aking trabahador o ng aking empleyado. Dapat ang pasweldo ko sa kanya ay ayon sa napagkasunduan at aming napag-usapan. Hindi kagaya nung nabalita, trending ngayon, na yung kanyang tauhan, yung kanyang laborer, yung kanyang manggagawa ay sinweldohan niya ng sangkatutak na barya. Diba? So ano ang nangyari doon sa nagpasweldo ng sangkatutak na barya sa kanyang trabahador? Siyempre, nagkaroon siya ng sakit sa ulo sapagkat na-trending. Diba? Kasi kailangan maging patas, maging makatarungan. Dapat yung ikatutuwa at ikasasaya ng bawat nagtatrabaho sa akin, yung aking pagpapasweldo na aking gagawin kung ako yung ay amo. At kung ako naman ay trabahador, dapat magtrabaho din ako ng tama ayon sa hinihingi sa akin ng aking pinagtatrabahuhan. So ganun, patas, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. At kung tayo naman ay biniyayaan, dapat maging patas sa hatian. Halimbawa, ang atin pong pamahalaan ay mayroong tinatawag na ayuda sa lahat ng mga mahihirap. Dapat ang ginawa ng mga taong napagkatiwalaan sa pagbabahagi ng ayuda naging patas, di ba? Dapat naging yung sharing ay tama, dapat ay ayos, hindi yung pakabig, hindi yung mayroong komisyon pa, di ba? So dapat magiging patas sa lahat ng bagay. So iwasan dapat yung tinatawag na pakabig, pakabig. So dapat maging patas, maging makatarungan sa lahat ng bagay. Sa handaan din, minsan, di ba? Yung mga taong bisita sa handaan, may mga daladalang wonder bag. Di ba? May dalang wonder bag. Ano naman ang gamit ng wonder bag? Siyempre, pagkatapos kumain, may take out pa sila. May balot pa, di ba? Napanood nyo na ba yung kanta ng isang nagtrending, balutin mo ako, balutin mo ako, balutin mo ako, di ba? Ang ginawa, nagbalot na nagbalot. Hindi pa nga nakakakain ang lahat na nandun sa handaan, nagbalot na ng nagbalot, hindi patas, hindi makatarungan. So, minsan, meron ding mga nasa poder ng kapangyarihan na dapat ang nagpapatupad ng patas na katarungan ay ang mga nasa kapangyarihan. Ngunit ang nagaganap at nangyayari, minsan nababalitaan din natin, hindi ko na kailangang sabihin, nalalaman din natin na minsan ang mga hustisya ay nandoon sa mga may, kumbaga, nakakaangat sa buhay. Ang hustisya ay nandoon lang sa mayayaman. Pag ikaw ay mahirap, wala sa iyo ang hustisya, hindi nakapanig sa iyo ang hustisya. Pero ang sinasabi sa ating pagninilay sa bidyong ito ay maging makatarungan tayo sa lahat ng bagay para makapamuhay tayo ayon sa hinihingi ng Diyos. Ano yon? Maging makatarungan sa lahat ng bagay. Kaya nga dapat sa paglilingkod, sabi nga, walang kinikilingan, serbisyong totoo lang. Diba? Walang kinikilingan, dapat pantay lang. Pag pula-pula, pag puti-puti, pag mali-mali. Ang problema, hindi nangyayari yun. Kaya yung katarungan ay hindi umiiral sa ating panahon sa kasalukuyan. Pero yan yung napakasimple na uri ng pamumuhay na ibig ng Diyos sa atin. Yung hindi nanlalamang, hindi nandadaya. Kaya dapat nga daw ibigay yung nauukol na gantimpala sa bawat isa. Nag-giveaway din. Kung pagsisimula ng pag-aaway ang isang bagay,
dahil gusto nating pairalin ang katarungan, nagpapaubaya, nagbibigay or nag-giveaway para hindi magkaroon ng sigalot o awayan at hindi pagkakasundo. So yun yung una na dapat natin gawin para tayo makapamuhay ayon sa hinihingi ng Diyos. Ano yun? Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. At ang ikalawang hinihingi para tayo ay makapamuhay ayon sa hinihingi ng Diyos, ikalawa, andito na rin sa verse 8 na ating binasa. Itinuro na niya sa iyo o tao kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Kalawa, patuloy mong ibigin ang iyong kapwa. Diba mayroong nagtanong sa Panginoon, minsan, sino ang aking kapwa? Nagbigay siya ng isang halimbawa ng pagpapatibay kung sino ang ating kapwa. Nagbigay siya ng isang kwento na hinoldap, di ba? Sinaktan, binugbog at halos iniwang patay. Nung siya'y nasa langsangan na halos naghihingalo, 50-50 ang buhay, dumaan yung Pariseo. Kaya lang, nilagpasan lang at hindi binigyan ng tulong nung Pariseo. Yung nakahandusay na sinugbog at ninakawan na nakahandusay. Pagkatapos maya-maya sabi sa kwento ng Panginoon, dumaan yung Libita. Yung Libita din, hindi man lang pinansin yung taong naghihingalo na halos mamamatay na binugbog at ninakawan. Pagkatapos, ang ikatlo na dumaan ay Samaritano. Diba? Ayon sa kwento, yung Samaritano ay binuhusan ng kanyang daladalang alak yung mga sugat at pagkatapos buhusan ay pinahiran ng langis at dinala sa isang inn at tumawag ng manggagamot at pinagamot at binayaran yung gumagamot. At ang sabi ay kung kulang pa yung bayad, babalik siya sa kinabukasan at pagkatapos ay magbabayad siya. Kita ninyo ha, yung Samaritano na nagpakita ng pagmamalasakit ay sinasabi ng kwento ng Panginoon na yun ang nagpakita ng pakikipagkapwa. So ang kapwa pala na tinutukoy sa pagninilay at sa kwento ng ating Panginoon ay yung mga taong nangangailangan. Yung mga taong minsan ay humihingi ng tulong sa atin. Ang atin palang kapwa ay yung tao na pwede nating tulungan sa panahon ng kanilang pangangailangan. So, ang ikalawa ay patuloy nating ibigin ang ating kapwa. Hindi lang yung gusto nating ibigin, hindi yung gusto lang sa ayon sa ating paningin. Pansinin ninyo yung Pariseo at yung Libita ay walang pagtulong na ginawa dun sa taong nangangailangan. Kaya nga ang tanong ng Panginoon sa kanyang mga tagapakinig sino ba sa kanila nagpakita ng pakikipagkapwa? Di ba yung Samaritano? Ang kinikwentuhan ng Panginoon ng mga panahon na yun ay mga kapwa niya Hudyo, kanyang mga kababayan. Pansinin niyo doon sa kwento. Ang sikat na sikat doon sa kwento, hindi yung Pariseo na kasama nilang kalahi nilang Hudyo. Yung Libita din ay kalahi nilang Hudyo. Ang sikat sa kanilang kwento ay yung Samaritano na itinuturing nilang hintil, kaaway ng kanilang lahi. Pero yun ang naging bida sa kwento ng Panginoon. Samantalang si Jesus na nagkwekwento, isa ding Hudyo. Kaya maraming nagalit sa kanya, di ba? Sapagkat ang bida sa kanyang kwento ay yung Samaritano na nagpakita ng pakikipagkapwa. So sino ba ang aking kapwa? Yung mga taong kailangang abutan natin ng ating kamay, ng ating tulong, silang mga nangangailangan. So, patuloy nating ibigin ang ating kapwa. Teka, ang tanong, yung lamang bang kapwa na tinutukoy ay yung mga taong nangangailangan ng tulong? Hindi Kasi, pagdating sa bagong tipan, ang kapwa na tinutukoy din ay pati kaaway. Diba sabi doon? Kaya nga sabi ni Pedro ay, Lord, 7 beses ko nang pinatawad yung nagkasala sa akin. Tama na ba yung 7? Sabi ng Panginoon, hindi. Hindi ko sinabing 7, kundi 70 ulit pa nito sa bawat araw. 70 times 7. So, ibig sabihin 490 na pagpapatawad ang gagawin natin sa ating kaaway na itinuturing din ng bagong tipan na ating kapwa. So, patuloy nating ibigin ang ating kapwa na minsan kahit napakahirap mahalin. Pati ang kaaway.
Makapitong beses ko bang papatawarin? Pagmamayabang pa ni Pedro, di ba? Pero pagdating kay Jesus, hindi. 70 ulit pa nito a day sa bawat isang araw. Wala namang taong nagkakasala sa atin ng 490 times sa isang araw, di ba? So, ang gustong tukuyin ng ating Panginoon ay unlimited din yung ating pagpapatawad na nasa ilalim noon yung buong pag-ibig, yung patuloy na pag-ibig sa ating kapwa. Naalala ko yung aking isang karanasan sa aking pagmimisyon. Ako ay trainee pa noon at na-assign ako sa isang lugar sa Cavite. Ang gawain noon ay mga 2 to 4. Bibihira umaabot ng alas 5 sapagkat walang biyahe. Pagdating ng alas 5, wala na mga biyahe. Wala na rin tricycle, wala nang jeep. Kaya, ang mga gawain doon ay 2 to 4. Nung ako'y dumating doon, maaga naman ako dumating. Kaya lang, nung tinitingnan ko yung aking relo, bay mag-aalas 4 na halos, hindi pa ako pinapapasok. Dapat alas 5, nasa biyahe na, bumabiyahe na. So, dapat mga 4:30, tapos na ang gawain. So, pabiro kong sinabi, yung mga nag-outreach, yung mga nangangasiwa doon, sabi ko sa kanila, pag hindi nyo ako pinapasok ng 4, sabi ko sa kanila, hindi na ako magtotok. Kasabi-sabi ba naman sa akin, hindi kung ayaw mo magtok, huwag, umuwi ka na lang. Diba? Bilang tao, nasaktan yung aking kalooban. So, ang ginawa ko, tinawag ko yung namamahala nung gawain, yung coordinator. Niyaya ko sa gilid ng chapel, sa gilid at sa labas, at sabi ko sa kanya, ipag-pray over nyo nga po ako. Sabi sa akin, ay bago pa lang po ako manggagawa. Sabi niya, hindi pa po ako marunong mag-pray over. Sabi ko sa kanya, pray over po ninyo ako. Sabi ko sa kanya. So napilitan siyang mag-pray over. At habang niya pinipray over ako, nanginginig siya. Ako din, habang ipinipray over ako nung sister, nanginginig din ako. Kaya dalawa na kaming nanginginig. Siya nanginginig sa nervyos, ako nanginginig sa inis. Diba? So pagkatapos ng pray over sa akin, bumalik na kami sa loob ng chapel. Sabi ng MC, mga kapatid, danda na ba kayong makinig ng mabuting balita ng Panginoon? Sabi ng mga tao, Amen! At kung ganon, magsitayo na tayong lahat at tayo makakapakinig na ng mabuting balita ng Panginoon. At ang gagamitin ngayong hapon, sabi niya, ay ang disciple na nagmamadali, si Brother Jerry Iloma. Nung marinig ko yun, parang gusto kong sumigaw ng Darna! Ang ginawa ko, tinawag ko uli yung coordinator sa labas, sa gilid ng chapel. Sabi ko, sister, pray over muli ako. Sabi ko, sapagkat iba na ang nararamdaman ko. Pray over uli yung sister, walang nagawa. Sumunod sa aking pakiusap. At sa tanang buhay ko ng paglilingkod, doon lang ako nagpa-pray over ng 2 beses. So, ipinasok na ako, hawak ko na ang microphone. Habang ako'y nagbibigay ng panayam, nag-share ng Word of God sa mga tao, hindi ko binanggit yung sinabi ng nangangasiwa, yung nag-outreach doon na kung ayaw mong mag-talk, huwag, umuwi ka na lang. Hindi ko yun binanggit sa aking pagtotok kahit nahawak ko yung microphone. Hindi ko rin binanggit yung sinabi ng MC na ako ay nagmamadali na bago ako mag-talk ay ipinahiya ako sa harapan ng mga tao. Nagbigay lang ako ng panayam patungkol sa pananampalataya sapagkat nagpalit ako ng topic nung araw na yun, nung oras na yun. Pagkatapos ko magbigay ng panayam, kinuha ng MC yung microphone at ang sabi niya, mga kapatid, humihingi po ako sa inyo ng paumanhin kung nasabi ko man ang ating disciple ay nagmamadali. Pagka labas ko doon sa may pinto ng chapel, sinalubong ako nung brother at sabi, Brad, pasensya na kung nasabihan kita kanina na umuwi ka na lang. Sabi ko, huwag mo nang alalahanin yon, tapos na yon, kanina pa yon, kalimutan mo na yon. Mga kapatid, ito ang tanong. Nung hawak ko ang microphone, pwede ko silang balikan, pwede ko silang pagalitan, pwede ko silang sermonan, pwede ko silang patamaan. Bakit? Ako ang may kapangyarihan ng oras na yon. Hawak ko ang microphone. Pero hindi ko yun ginawa. Bakit hindi ko yun ginawa?
Sapagkat kung ginawa ko yon, na sila'y pinatamaan, sinermonan, sinumbatan, yung mga taong umatin doon na mayroong problema, kapag napakinggan nila yon, yung mga pambabanat na pwede kong gawin, yung pagsisermon at na pwede kong gawin, yung panunumbat na pwede kong gawin, silang lahat na umatin, uuwi, doble-doble pa ang problema. So anong ibig sabihin? Buong patuloy nating ibigin ang ating kapwa kahit na meron silang pananakit na ginagawa sa atin. Diba? Minsan ang hirap, pero kailangan natin gawin. Bakit? Sapagkat ito yung hinihingi na pamumuhay ayon sa hinihingi ng Diyos sa atin, mga simple, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Pangalawa, patuloy nating ibigin ang ating kapwa kahit na ito ay kaaway. Bakit? Kasi ang gusto ng Diyos, mayroon tayong kapayapaan at kapanatagan ng ating buhay. Ayaw niyang mayroon tayong mga kaaway. At ang ikatlo, na mga pamumuhay na simple na gusto ng Diyos na hinihingi niya sa atin, andito na rin sa ating binasa sa verse 8. Itinuro na niya sa iyo o tao kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Una, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Ikalawa, patuloy mong ibigin ang iyong kapwa. At ikatlo, at buong pagpapakumbabang sumunod sa iyong Diyos. Yan pala yung pangatlong simple na ibig ng Diyos na uri ng pamumuhay na hinihingi niya sa atin. Buong pagpapakumbabang sumunod sa ating Diyos. Huwag maging mataas ang ating kalooban. Siguro simplihan na lang din natin. Alam natin na si Jesus, yung kanyang misyon ay para tubusin ang kasalanan ng tao sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Ngunit nung nakikinikita niya na yung hirap na kanyang pagdadaanan, yung hirap na kanyang daranasin, di ba sa Getsemani, nanalangin siya eh. Ano ang sabi niya sa Ama? Ama, kung maaari, hanggat maaari, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. 3 beses niyang ilalangin. Sapagkat kita niya, nararamdaman niya na yung sakit at sobrang sakit, yung sobrang hirap na kanyang kakaharapin. Pero ano ang sabi ng Panginoon sa kanyang panalangin? Ngunit huwag ang sarili kong kalooban ang aking masunod, kundi ang kalooban mo. Kahit na nararamdaman na, alam na ni Jesus yung kanyang hirap na dadanasin sa kamay ng mga Romano, sa kamay ng kanyang mga kababayan, sa kamay ng mga matatanda ng bayan ng Israel. Pero ano ang sabi niya? Ama, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Sa ating buhay, mga kapatid na nakakapanood ng video ito, may mga pangyayaring hindi natin tanggap, hindi natin gusto. May mga pangyayaring minsan dumarating sa ating buhay na bumubulaga. Pero ano ang sabi ng Panginoon sa kanyang panalangin? Ngunit Ama, huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Minsan may ipinahihintulot ang Diyos sa ating buhay na maganap, na yun ay may kapahintulutan ng Diyos. At ayaw ng Diyos na kinukontra at tinututulan natin yung kalooban ng Diyos. Bakit? Sapagkat hindi mahahayag yung kanyang kaluwalhatian, yung kanyang gusto kapag kinukontra at tinututulan natin ang kalooban ng Diyos. Puntahan natin ng saglit yung kay Joseph the Dreamer. Nang ma-realize ng kanyang mga kapatid kung ano ang ginawa nila kay Jose, na napagkasundoan nilang ihulog sa balon. Pero hindi pa sila nasiyahan, ibinenta sa mga ngalakal. At hindi na nila alam kung ano ang nangyari kay Jose. Masakit ang kalooban ng kanilang ama na si Jacob, na nawalan siya ng isang anak. Na ang ipinalabas ng kanyang mga kapatid, siya'y namatay na. O di ba? Minsan mga kapatid din natin ang gumagawa ng dahilan para sa ating hindi magagandang bagay, di ba? Pero nung ma-realize ng kanyang mga kapatid yung kanilang ginawa, sapagkat si Jose ay naging pangalawang pinakamakapangyarihan sa bansang Ehipto noong mga panahon na yun na magkaroon ng taggutom. Natakot silang lahat, di ba? Pero ano ang pananaw at mentalidad, ano ang meron kay Jose, mga kapatid? Huwag kayong matakot sa akin. Masama nga ang inyong ginawa sa akin. Ngunit ipinahintulot yun ng Diyos na mangyari para mauna akong makarating sa bansang ito, sa lugar na ito, para maligtas ang ating lahi. Tingnan ninyo,
Alam ni Jose kung ano ang kalooban ng Diyos. Bagamat hindi maganda para sa kanya yung nangyari na mismo ang kanyang mga kapatid ang naging dahilan ng kanyang pagkawalay sa kanyang ama, sa kanyang tatay at sa iba niyang mga kapatid. Pero ang tingin doon ni Jose, ito ang kalooban ng Diyos. May mga nagaganap man sa iyong buhay na hindi mo gusto. Ano ang ikatlo? Buong pagpapakumbabang sumunod sa iyong Diyos, sa ating Diyos. Lord, kung ito ang kalooban mo na maganap sa akin, mangyari ang iyong kalooban, huwag ang aking kalooban. So yan yung ikatlo, buong pagpapakumbabang sumunod sa ating Diyos, sapagkat alam natin sa dulo, maganda ang resulta niyan dahil yan ang kalooban ng Diyos. Magandang gabi, magandang umaga, tanghali at hapon sa inyong lahat. At kung kayo po'y napagpala ng video ito, huwag nyo namang kalimutan mag-like, mag-subscribe na din. Siyempre, mag-iwan din kayo ng comment dyan sa comment section sa ibaba ng video at kalimbangin na din yung bell icon na nandyan sa baba ng video para naman ma-notify kayo sa mga susunod kong upload video na aking ina-upload. Maraming salamat and God bless. Bye-bye! Bye-bye!